Good afternoon, tuloy tayo. At tuloy po kayo. Diretso to, mga balita natin ngayong tanghali. Nako muna tayo ng Quezon City. Meron hong isang bike rider ang patay ang isang bike rider na lolo. Matapos umiwas kasalubong na motorsiklo sa area ng Kamachile kanina alas 7 ng umaga. Ang biktima ay nakilala si Lolo Anastasio Galguera, si 65 anyos, taga Talipapa, Novaliches, Quezon City. Sa ulat ng Quezon City Traffic Sector, may nakasalubong na motorsiklo yung si Lolo. At nag-alangan kaya kinambyo nito yung manibela pakaliwa, dahilan para ito'y matumba. Tumama yung ulo ni Lolo sa gutter na hinina lang naging sanhi ng kanyang kabatayan. Wow, ang Lolo. Conscious pa naman, nagbabike lang, no? Dako tayo sa kalapit na Marikina City. Natagpuan yung dalawang bangkay sa ilalim ng isang kamas na isang abandonadong bahay sa Malunggay Street, Barangay Tumana. Sa ulat, isa sa mga bangkay ay may tattoo na spider web, parang Spider-Man. At nakasuot ng puting t-shirt, may nakasulat na pangalang Andy San Martin at naka-short pants. Ang isa pang bangkay may katabaan ng pangatawan, nakasuot ng kulay itim na jersey at may short pants rin. Binusalan ng panyo yung bibig ng isa sa mga bangkay habang nylon cord naman ang nakatali sa isa. Inaalam po ang pagkakakilanlan pa ng dalawa na isa na inotopsy sa Philippine National Police Crime Laboratory. Ako tayo sa may South Pasig naman. Nagpakamatay naman ang isang fire volunteer matapos masaway sa pag-ibig. Sa ulat, umuwing lasing ang biktimang si Alfonso Eugenio Jr. Dumiretso sa kanyang silid at nagbaril sa sarili. Base sa pahayago ng kasama nitong fire volunteer din, napansin nilang mula nung Holy Week matamlay yung biktima. Dagdag pa nito na napansin rin nilang hindi nakasama ng biktima yung ka-live-in partner nito na madalas kasama noon ng bumbero. Itinigil na ng mga otoridad ang investigasyon sa pagkamatay ng biktima matapos na hindi makipag-unayan ang pamilya ng naturang nagpakamatay na fire volunteer. Di pa tayo tapos. Meron pang balita mula na Navotas City. May pahabol pa rito. Sige, meron ba? Mamaya. Okay. Sige. Ito. Ang Navotas, kalabos naman yung isang lalaki matapos itong ireklamo ng kanyang binatilyong anak. Ayon sa 17 anyos na binatilyo, hindi nila makayanan yung kanyang mga kapatid o makayanan ng kanyang mga kapatid ang pananakit ng kanyang amang si Arturo Villanueva, 42 anyos, taga Tondo, Maynila. Sa report ng mga pulis, dakong alas 4 kanina madaling araw nang maganap yung huling panggugulpe ng sospek sa mga biktima o sa biktima sa kanilang bahay mismo sa Navotas. Nilinaw ng binatilyo na hindi ito ang unang pagkakataon na sinaktan sila ng ama dahil tuwing dumadalaw ito sa kanilang bahay ay madalas itong lasing at palagi silang sinasaktan. Ay kasalukuyan nakakulong ang sospek na harap sa kasong serious physical injuries at paglabag sa RA 7610 o yung Child Abuse Act. Out of town naman tayo, Quezon Province. Tinupo ko ng apoy ang 15 tindahan sa palengke ng Sariaya kanina pasado alas 1 na madaling araw. Sa ulat ng Provincial Fire Department, napulang sunog, napulahoto matapos ang halos isang oras. Hindi pati kung saan nagsimula yung sunog at wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang halaga ng pinsalang naidulot ng naturang sunog. Labas tayo ng Luzon. Punta tayo ng Negros Occidental. Balik selda yung 13 preso na nakatakas sa Sagay BJMP noong nakaraang linggo. Ayon sa ulat, sumuko kahapon sila Marjon Bandala na sinundan naman ni Eric Cordero kagabi. Nabatid na sumuko ang sospek matapos mahirapang magtago dahil hindi rin sila makakaalis sa lugar dahil sa pinaigting na paghahanap sa kanila. Kaya naisipang sumuko na lang. Nagbalik loob. Bilanggo. Ay kinumpirma ni BJMP Region 6 spokesman Jail Chief Inspector Gilbert Peremne na hindi madaragdagan ang kaso ng mga pugante dahil sa kanilang pagtakas at pagbabalik loob sa kulungan. Naglalagablab na mga balita. DZXL Bulat Palaro.
Oy, laro na. Sana kayo. Eh, di bale, bagay tong kanta sa... bagay to, Ruel, kanta na to. Title ng kanta, Maghihintay Sa'yo. Paghintay natin yung balitaan na nila. Ay, dumating na. Salamat. Natapos yung paghihintay natin. Bagay na bagay yung kanta. Timing ah. Galing mo talaga tumiming, Idol ka. Maghihintay Sa'yo. Yun ang title pala ng kanta. Sino mo kumanta nito? Maghihintay Sa'yo. Balitang esports. Dingdong Avanzado. Aba, Dingdong Avanzado. Gandang boses nito nung panahon ni na Eman Mortega. Suplado ka. Ikaw may gawa nito, NBA. Kaya pala nahuli, naghintay ako eh. NBA. Tama na. Seryoso na ako. Tapos na paghahantay natin. Ito na nga eh. Ito na. Okay. So iba naman. Ha? Iba. Yan. Ayos. Ito na po ang ating balita sa sports. NBA, care of Eman. Hindi na pinaporma pa ng Miami Heat. Ayan. Ang Milwaukee Bucks. Tama ba yung pagsabi ko? Milwaukee Bucks. Tama, ganun ba talaga yan? Kala ko yung Milwaukee Bucks. Ang kanila itong talunin sa score na 104-91. Game 3 na kanilang Eastern Conference Playoffs. Kanina ba to? Kanina, ayos ah. Nanguna ho sa panalo ng Heat ang kanilang shooting guard na si Ray Allen na may 23 points, kung saan umabante naman ang Miami sa serye kontra sa Bucks. May via ka pa. 3-0. Dito copy-paste ha. Via 3-0. Naging dikitan ng laban sa pagitan ng Chicago Bulls at Brooklyn Nets, kung saan nanalo ang Bulls. Islang naman yung Bulls. Bulls ka dyan. Bulls sa score na 79-76. At ito na, konti na lang. Dahil sa panalo ng Bulls, abante na sila sa 2-1 sa playoff series kontra sa Nets. Nakabawi naman ng Memphis Grizzlies kontra sa Los Angeles Clippers sa score na 94-82. Kung kaya't nasa 2-1 na rin ang kanilang serye ng Western Conference Playoffs. Yan. Salamat, Eman. Salamat. Palakpakan sa iyo. Yan ang ating NBA update ngayong tanghali. DZXL Showbiz Balita. May balita, may musika, sabay-sabay tayo para sa ikagaganda ng tanghali natin. Habang kayo nasa kwarto, nasa sala, o nasa labas, nasa sasakyan. Ang showbiz natin, itabi ko pala. Ito na andito na siya, pumasok na. Yeah. Okay, hello Loli. Hello, kasamang Weng. Minus body lang, ano? Para kay body to, if you're not here by Weng's side. Yan. Eto na! Hello everybody and every Weng. I am Loli Paparapapap. Tuluyan ng iniwan ni Regine Velasquez ang kanyang Sunday noontime show. Iniwan na niya. Ito daw ay para makapag-charge. Parang cellphone lang silang to-charge, no? At makapagbakasyon rin para ipahinga yung kanyang boses na apektado ng acid reflux. Wow! Social talaga yung mga sakit ng mga mayayaman ang boses. Acid reflux. Ang tanong tuloy ng marami kung babalik pa ang Asia Songbirds. Bird lang pala, bird. Sa mga programa niya sa kanyang mother network. Gayong matagal nang may bulong-bulungan na isasama raw siya ng kanyang asawang si Ogie Alcacid sa sandaling matapos na yung kontrata niya sa Kapuso Network. Ang sabi pa sa chika, hindi lamang si Ogie ang aalis. My heart's yearning to touch
without you, I miss you so much. If you're not here Oy, Loli, by my side, ba't umalis? hold back Bay. tears I try to hide. Oh, tapos na ba? Tapos na ba yun? Siya ata yung sinama ni Ola. Oh, ano ba yan? Hoy! Umalis lang bigla ah! Ay, nako. Tapos umalis rin. Parang dinadam. Sumama kay Ogie. Sumama. Ito naman. Loli ka ha? Nina ka pa. Tuluyan na kang iniwan ni Loli yung kanyang balitang Chubby. Wala na, hindi na bumalik eh. Hindi lang daw, hanggang doon lang eh. Ano ba yung continuation nun? Pati script dinala. Ay, umag ka rin ah. Yan po si, ang umalis na si Loli. Lunes na lang daw. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Buti andito pa kami, hindi pa kami umalis. Si PB, ito na. Mga kasama, magandang tanghali. Para naman po sa aking panghimagas, sa mga ayaw ng tumira sa Earth, sa mga sawana sa lugar na kinatatayuan nyo ngayon, may good news ako sa inyo. Kasi pwede na tayong lumipat ng tirahan. Sa Mars tayo dadali ng kumpanyang Mars One. Itong Dutch Space Travel Agency na Mars One ay nag-announce kamakailan na kung sino man ang gustong lumipat sa Mars at hindi na babalik sa Earth ay magpasa lamang ng video application sa kanila. Layunin ni Mr. Bas Lansdorp, isa sa likod ng project na ito, ay babiyahe ito papuntang Mars sa 2023. Ang mga interesadong tumira sa Mars ay meron hanggang August 31, 2013 para magpasa ng kanilang application. Ang halaga ng pagsali sa project na ito ay depende sa currency ng isang bansa. Ngunit ito ay nagkakahalaga lamang ng $5 to $73 o 200 pesos hanggang 3,000 pesos. Yan, kita mo to? Ayan. Baliktad po. Ganyan sa Mars. Headlines. Pero hindi ko papangaraping pumunta sa Mars. Oh. Para doon sa mga nanonood daw sa amin na internet, hindi yung talaga, wala akong problema yung kwanyo. Computer, talagang ganyan. Ganyan talaga. Pag sa outer Mahihilo space kayo ka, lagi. minsan Oo. bumabalik. Kasi walang kwan eh, walang oxygen ba daw? Hindi, oxygen. Gravity. Kaya dun sa Red Planet Mars. Mainit daw doon, di ba? Nako. Galing Laging na- summer. Oh, si Rambo, lang galing na doon eh. Oh, namumula-mula yung pisngi. Si Larky, namumula-mula yung anit. Ulo. At yan po ang balitang panghimagas. Candice XL Sin, Wonchong Sin, Washer Phoebe, Tatak Armen. Ay, salamat. Ayun. Ay, gusto nyo ho bang magnegosyo ng ink refilling? Ang Cartridge World, ang world number 1 sa cartridge refilling, magsinawa ho, mas abot kaya yung kanilang franchise. Tawagan ho sila sa 893-7012 o 0917-791-2068. Hanapin ho si Miss Babylin Newfield. Ang Cartridge World sa kalidad na serbisyo, world class ho dito. 893-7012. At ngayon mainit ho yung panahon. Baka yung kotse nyo nawala no ng aircon. Ha? Pero pong car aircon specialist sa Makati, dalhin nyo lamang dyan ho yung kotse ho ninyo o sasakyan para cool. Para maging cool ulit yan. Ha? JBMP Enterprises, telephone number 889-5829. 889-5829. Yung iba pang telepono nila, 888-2132. 888-2132. JBMP Enterprises, car aircon specialist sa Makati. Quality ho yan. Diretsong mga naglalagablab na mga love song at balita. Ang inyong napakinggan dito lamang sa DCXL 558 ngayong tanghali ng Biyernes na. Yeah. It's April 26, 2013. Magwa-Flores at bahay na naman, oh. Kapit na. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the City of Zambo and in behalf of Buddy Oberas. Na hinabol ni Loli. Mamadali mag-date natin dalawa. Elisares Primo Hermano, ako si Weng de la Peña. Hoy, tatak RMN. Naglalagablab na mga balita.
15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang